Sa kaugnay na balita, naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ng mga individual at construction companies na sangkot sa maanumalyang mga flood control projects. Nagbabalik si Crisa Lopez para sa detalye ng report. Ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ng Martes na naglabas na ang Court of Appeals ng freeze order sa mga ari-arian ng 2 kumpanya at 2 mambabatas na sangkot sa maanumalyang flood control project, partikular ang 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 security accounts at 8 sasakyang panghimpapawid mula sa Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation at maging ang mga ari-arian at bank accounts ng mambabatas na sina Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. Ayon kay Pangulong Marcos, malaki ang maitutulong ng freeze order ng Court of Appeals para matiyak na hindi mabebenta ang mga ari-arian na mula sa pera ng taong bayan. Ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Batay sa pahayag ng Pangulo, mahigit sa 16 billion pesos ang pumasok na transaksyon sa Silver Wolves Construction Corporation mula 2022 hanggang 2025 na ang karamihan dito ay nauugnay sa flood control project. Ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Noong October, pinangalanan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si Eric Yap bilang person of interest na may koneksyon sa fully paid na flood control project ngunit hindi pa nabubuo sa La Union. Iginiit ni Remulla na tumanggap si Edvic at Bulacan Representative Salvador Pleito ng pera mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ngunit pinasinungalingan ito ni Pleito gayon din si Congressman Eric Yap. Para Zero TV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.